Parang gumuho ang mundo ni Gabriel, Gab Reyes nang marinig niya ang mga salita. Ang matagal na niyang pinangangalagaan na lihim na pag-ibig, ang tahimik na paghanga sa babaeng pinangarap niyang makasama, ngayon ay naging isang sumpa, isang krimen sa mata ng lipunan. Naramdaman niya ang malamig na dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat, habang ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso tulad ng isang matalim na balaraw. Noon lang, ilang oras pa lang ang nakalipas, payapa pa ang lahat. Ang huni ng mga kuliglig ay tanging musika sa kanyang tenga habang tinatapos niya ang huling pagdidilig ng mga orchids sa hardin ng Hacienda de la Luna. Maaga pa ang umaga, halos hindi pa sumisikat ang araw, pero sanay na si Gab sa ganitong oras. Ito ang pinakapaborito niyang parte ng araw. Ang payapang simoy ng hangin, ang amoy ng sariwang lupa, at ang nag-umpisang pagbukadkad ng mga bulaklak. At syempre, may isa pang dahilan. Narinig niya ang mahinang tunog ng bintana sa itaas na palapag. Hindi niya tiningnan agad, nagpatuloy lang siya sa pagdidilig, tila abala. Pero ang kanyang mga mata ay nakatutok sa refleksyon ng bintana sa bawat dahon na kanyang dinidiligan. At tama nga siya. Unti-unting bumukas ang bintana, at doon, sa pinakataas na palapag, lumabas ang silweta ni Isabela de la Luna. Si Bella. Ang nag-iisang anak na babae ni Don Lorenzo at Donna Elena de la Luna. Ang kanyang amo. Ang kanyang lihim na pag-ibig. Nagtagal ang tingin ni Bella sa hardin, at parang naramdaman niya ang presensya ni Gab. Dahan-dahan, lumipat ang tingin niya diretso sa kinatatayuan ni Gab. Nagkatitigan sila. Sa loob ng isang segundo, parang huminto ang oras. Ang puso ni Gab ay kumabog ng mabilis, halos marinig niya ang pintig nito sa katahimikan ng umaga. Parang may kuryenteng dumaloy sa pagitan nila, isang hindi nakikitang tulay na nag-ugnay sa kanilang dalawa sa kabila ng malaking agwat ng kanilang mundo. Ngumiti si Bella. Isang maliit, napakasarap na ngiti na nagpatunaw sa bawat pag-aalinlangan sa puso ni Gab. Isang ngiti na nagbibigay sa kanya ng pag-asa, kahit alam niyang malabo ang lahat. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Gab, tila nahihiya, at nagkunwaring abala sa isang nalantang dahon. Ngunit sa loob-loob niya, umaapaw ang ligaya. Sapat na sa kanya ang sandaling iyon. Ang pagkilala. Ang pag-asa. Ang ganda talaga ng umaga, Gab, narinig niyang sabi ni Bella, malinaw pa rin ang boses kahit galing sa itaas. Opo, Ma'am Bella. Tamang-tama po para sa pag-usbong ng mga bulaklak, tugon ni Gab, nang hindi tumitingin. Ayaw niyang masyadong magpakita ng interes. Ang lihim nila ay sapat na masakit kung mahuhuli. Hindi niya alam na ang payapang umaga na iyon ay ang huling sandali ng kanilang inosenteng pag-ibig. Biglang bumulusok ang katahimikan ng hacienda. Isang malakas na sigaw ang narinig mula sa loob ng mansyon. Don Lorenzo! Don Lorenzo! Nagsimulang tumakbo ang mga katulong at tagapamahala. Agad na iniwan ni Gab ang ginagawa at sumunod. Nakita niya si Bella na nagmamadaling bumaba ng hagdan, halatang nag-aalala. Naabutan nila si Don Lorenzo na nakahandusay sa sahig ng kanyang opisina, pawis na pawis, at halos hindi na makahinga. Ang mukha niya ay namumutla. Nagkagulo ang lahat. Tumawag kayo ng doktor. Ng ambulansya, sigaw ni Donna Elena, ang matikas na ginang ng hacienda, na ngayon ay halos hindi na mapigil ang sarili. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, ngunit may bahid din ng isang matagal nang itinagong pag-aalala. Pagdating ng ambulansya, dinala agad si Don Lorenzo sa ospital. Habang naghihintay sila sa labas ng emergency room, dumating si Atty. Ricardo Morales, ang personal na abogado at kanang kamay ni Don Lorenzo. Isang matikas na lalaki si Cardo, may edad na, ngunit halata ang matalas niyang kaisipan at malamig na paningin. Kumusta na po si Don Lorenzo? Tanong niya kay Donna Elena, ang boses ay kalmado at may otoridad. Masama ang kalagayan niya, Ricardo. Kailangan niya ng blood transfusion, at mukhang kailangan din ng bone marrow. Lumalabas sa preliminary tests na may malubha siyang sakit sa dugo, paliwanag ni Donna Elena, halatang nalulula. Tumango si Cardo. Naiintindihan ko. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Para makahanap ng kompatible na donor, kailangan nating itest ang lahat ng malapit sa pamilya, pati na rin ang mga matagal ng empleyado na may malapit na contact kay Don Lorenzo. Mas makakabuti kung mag-na-test din tayo para masiguro ang compatibility at maiwasan ang anumang komplikasyon. Tumingin si Gab kay Cardo at pagkatapos ay kay Bella. Ang tingin ni Bella ay puno ng kalungkutan at napansin niya ang pag-aalala sa mga mata ng dalaga.
Gusto niyang tumulong kahit alam niyang imposible. Siya, isang hardinero, paano siya makakatulong sa isang taong tulad ni Don Lorenzo? Nagsimula ang pagkuha ng blood samples. Lahat ng kalalakihan sa hacienda, pati na rin si Gab, ay kinuhaan ng dugo. Ang mga araw na sumunod ay puno ng tensyon at pag-aalala. Tahimik na nagtatrabaho si Gab, pero ang kanyang isip ay ligaw. Paano kung maging compatible siya? Posible kaya? Isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang umasa na makakatulong siya kay Don Lorenzo para na rin kay Bella. Nakarating ang balita. May nahanap na tayong compatible donor, sigaw ni Atty. Cardo ilang araw pagkatapos. May hawak siyang isang sobre. Ang mga mata ni Bella ay lumiwanag. Lahat ay nagtipon sa sala ng mansyon. Si Gab ay nakatayo sa isang sulok, halos hindi na humihinga. Nandoon si Bella, si Donna Elena, ang ilang matatandang tagapamahala, at si Atty. Cardo. Base sa mga pagsusuri, sinimula ni Cardo, ang boses ay kalmado, ngunit may kakaibang tensyon. Ang compatible na donor na ito ay may 100% match sa yang ni Don Lorenzo. Ito ay napakabihira, at nagpapahiwatig ito ng napakalapit na relasyon ng pamilya. Tumingin si Cardo sa lahat, pagkatapos ay itinuon niya ang tingin kay Gab. At ang compatible donor na ito ay si Gabriel Reyes. Parang may bumagsak na malaking bloke ng yelo sa dibdib ni Gab. Siya. Hindi siya makapaniwala. Bakit siya? Bukod pa rito, patuloy ni Cardo, ang boses ay mas malalim at seryoso, hindi lamang siya isang compatible donor. Ang resulta ng ENA ay nagsasabi na si Gabriel Reyes ay ang anak ni Don Lorenzo de la Luna. Isang malakas na tunog ang umalingaw sa silid. Ang sobre na hawak ni Bella ay nahulog sa sahig. Ang kanyang mukha ay namutla, at ang mga mata niya ay lumaki sa gulat. Lumuhod siya, parang unti-unting nanghihina ang kanyang tuhod. Ang ngiti na ibinigay niya kanina, ang pag-asa sa kanyang mga mata, lahat ay naglaho. Si Gab ay nakatayo doon, hindi makagalaw. Anak siya ni Don Lorenzo. Kung gayon, si Bella. Ang babaeng minamahal niya. Ang babaeng lihim niyang pinapangarap ay kapatid niya. Ang hangin sa silid ay parang naging lason. Ang bawat tao ay nagbigay ng tingin sa kanya, puno ng paghatol, pagdududa, at kasuklam-suklam. Naramdaman ni Gab ang init ng luha sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit hindi niya pinayagang bumagsak ito. Tumingin siya kay Bella, na ngayon ay nakaluhod na, nanginginig, at unti-unting bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Puno ng sakit at galit ang tingin niya kay Gab. Hindi ito maaaring mangyari. Bulong ni Gab, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang pag-ibig niya ay naging sumpa. Ang pangarap niya ay naging bangungot. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang hardin, ang huni ng kuliglig, ang mga bulaklak, lahat ay nawalan ng kulay. Umiikot ang mundo ni Isabela de la Luna. Ang sobrang nahulog sa sahig ay tila simbolo ng pagkakawasak ng kanyang pinakaingatang pangarap. Ang mga salita ni Atty. Cardo Morales, anak ni Don Lorenzo de la Luna, ay patuloy na umalinggaw sa kanyang isip, naghahatid ng lamig na bumabalot sa buo niyang pagkatao. Ito ang lalaking lihim niyang hinahangaan, ang taong naging dahilan ng kanyang mga pangarap, ngayon ay kapatid niya. Ang pag-ibig na bago pa man niya lubos na tanggapin ay naging isang kasalanan. Tumayo siya, nanginginig ang mga binti, at dali-daling umakyat sa kanyang silid, hinayaan ang mga luha na dumaloy ng walang pigil. Ang bawat patak ay nagdala ng kirot sa kanyang puso. Kinabukasan, isang malamig na umaga sa hacienda. Hindi niya maintindihan kung paano pa rin nagawang sumikat ng araw pagkatapos ng lahat. Hindi niya kinaya ang bigat ng pagtingin sa mga mata ni Gab, kaya't nagkulong siya sa kanyang silid. Ngunit alam niyang hindi niya ito matatakasan. Kailangan nilang mag-usap. Kailangan niyang marinig mula mismo kay Gab kung paano ito nangyari, kahit alam niyang walang kasalanan ang binata. Hinanap niya si Gab sa hardin, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Nakita niya ito, tahimik na nagtatanggal ng mga tuyong dahon, parang walang nangyari. Pero ramdam niya ang bigat sa bawat kilos nito, ang kalungkutan na bumabalot sa kanyang aura. Gab. Basag ang kanyang boses, puno ng galit at sakit. Nagulat si Gab at unti-unting lumingon. Ang mga mata nito ay puno ng pagod, lungkot, at pag-amin sa isang bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Bella, tugon ni Gab mahina. Paano? Paano nangyari ito, Gab? Sumbat ni Bella, ang kanyang mga kamay ay nanginginig.
Buong buhay ko, ako lang ang anak ni Papa. Tapos biglang-biglang may lalabas na kapatid ko. Hindi niya masabi ang buong salita. Ang pag-iisip pa lang ay sapat ng manakit. Napayuko si Gab. Hindi ko alam, Bella. Nang malaman ko rin parang nabaliw ako. Hindi ko rin maintindihan. Hindi mo naintindihan? Paano mo nagawang itago ang lahat ng ito sa akin? Patuloy ni Bella, lumapit dito. Lahat ng mga lihim na tingin ang mga ngiti. Lahat ng iyon, kasalanan pala. Umiling si Gab. Hindi, Bella. Hindi kasalanan ang nadama ko. Ang nadama natin. Iyon ang totoo. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit ito nangyayari sa atin. Nag-angat siya ng tingin at sa mga mata niya, nakita ni Bella ang parehong sakit at kalituhan na nararamdaman niya. Hindi ko pinili ito, Bella. Hindi ko alam ang lahat ng ito. Napaluhod si Bella, hindi na kinaya ang bigat ng mga nararamdaman. Pero paano na tayo? Paano na tayo ngayong kapatid na kita? Tumulo ang kanyang mga luha. Hindi nakasagot si Gab. Lumapit siya, tila gusto siyang yakapin, ngunit huminto. Ang pagitan nila ay hindi lamang distansya, kundi isang pader na itinayo ng dugo at lihim. Hindi mo maaaring itago ang lahat ng ito. Ang buong hasyenda ay nag-uusap na, bulong ni Gab, ang boses ay puno ng kapighatian. May mga bagong tingin sa akin. Parang nakakahawa ako. Lumaki ang mata ni Bella. Hindi niya naisip iyon. Ang mga mata ng mga katulong, ang pagbulong-bulungan. Ang kanyang mundo ay hindi lamang gumuho, kundi nilamon ng kahihiyan. Maya-maya, tinawag si Bella sa silid ni Donna Elena. Malamig ang hangin sa silid, parang yelo ang bawat salita. Nakaupo si Donna Elena sa kanyang mesa, ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Sa kanyang tabi ay si Atty. Cardo Morales na nakangisi ng bahagya. Isabela, panimula ni Donna Elena, kailangan nating pag-usapan ang nangyari. Ang balitang ito ay isang malaking dagok sa pangalan ng pamilya de la Luna. Nanlamig si Bella. Mama, hindi ko po maintindihan ang lahat ng ito. Hindi ko po alam kung paano. Hindi mo kailangang maintindihan, putol ni Donna Elena. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin ang katotohanan. Si Gabriel Reyes ay anak ni Don Lorenzo. Ibig sabihin, kapatid mo siya. At bilang anak ng de la Luna, may obligasyon ka sa pangalan ng ating pamilya. Diretsong tumingin si Donna Elena sa mga mata ni Bella. Hindi mo maaaring hayaang mabahiran ang dangal ng ating angkan dahil sa isang maling damdamin. Kailangan mong iwasan si Gabriel. Hindi na kayo maaaring magkasama sa anumang paraan. Napakasakit ng bawat salita. Parang sinasaksak ang puso ni Bella ng paunti-unti. Pero mama, hindi po madali iyon. Hindi po kami nagkasala sa kahit anong paraan. Walang madali sa buhay, Isabela, malamig na tugon ng kanyang ina. Ang lipunan ay may mga patakaran. At ang pamilya de la Luna ay walang puwang sa eskandalo. Naiintindihan mo ba, Isabela? Ito ay para sa kapakanan ng lahat. Tumingin si Bella kay Atty. Cardo, umaasa ng kahit kaunting habag, ngunit ang nakita niya ay isang ngiti na parang may alam, parang tuwang-tuwa sa kanyang paghihirap. Naramdaman ni Bella ang takot. Takot para sa sarili at takot para kay Gab. Sa mga sumunod na araw, naging malinaw ang sitwasyon para kay Gab. Ang mga bulong-bulungan sa hasyenda ay lalong lumakas. Anak pala ng Don pero hardinero lang. Kapatid pala ng senorita pero may balak pang umibig. Ang mga tingin ay puno ng pagdududa at paghamak. Ang mga dating kasama sa trabaho ay unti-unting lumalayo sa kanya, tila ba may sakit siyang nakakahawa. Sinubukan ni Gab na lumapit kay Bella, kahit ilang beses lang, sa pag-asang maipaliwanag ang lahat. Ngunit bawat pagtatangka ay nabigo. Palagi itong umiiwas o kaya'y may humaharang. Naramdaman ni Gab ang pag-iisa. Parang siya ay nasa isang isla at ang mundo ay lumayo sa kanya. Wala na siyang makapitan. Tanging ang hasyenda na ito na dati ay tahanan niya, ngayon ay naging piitan. Para naman kay Bella, ang hasyenda ay naging isang malaking kulungan. Sinubukan niyang kalimutan si Gab, inabala ang sarili sa pagbabasa, pagpipinta, at pag-aasikaso sa mga paperworks ng pamilya. Pero ang bawat bulaklak sa hardin ay nagpapaalala kay Gab. Ang bawat simoy ng hangin ay nagpapaalala sa kanilang mga lihim na sandali. Ang kanyang puso ay patuloy na nagdangalit. Paano magiging kasalanan ang ganitong damdamin?
Isang hapon, habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya si Gab. Nasa hagdan nito, may dalang maliit na bagahe. Nakasuot ito ng simpleng shirt at pantalon. Tila paalis. Ang puso ni Bella ay kumabog ng napakabilis. Gab, bulong niya, halos hindi makahinga. Lumingon si Gab. Ang mga mata niya ay puno ng sakit at pagpapaalam. Isang mapait na ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Paalam, Bella. Hindi na nagtagal si Gab. Tumalikod siya at unti-unting lumabas sa pinto ng hasyenda. Ang bawat hakbang niya ay parang tumatagos sa puso ni Bella. Gusto niyang tumakbo, yakapin ito at pigilan. Pero parang pinipigilan siya ng isang di nakikitang kamay. Nakatayo lang si Bella doon, nanonood habang papalayo ang anino ni Gab. Nakita niya ang maliit na bagahe sa kamay nito, at ang mga balikat nitong tila binibigatan ng buong mundo. Walang kibo. Walang reklamo. Tanging pagpapaalam. Ang dating tika sa kanyang tindig ay napalitan ng pagkabigo at pagod. Gusto niyang tumakbo, habulin siya, yakapin ng mahigpit, at sabihin huwag itong umalis. Gusto niyang sumigaw, Gab, huwag kang umalis. Hindi ko ito matatanggap. Pero parang may pumipigil sa kanya. Ang mga boses ng lipunan, ang paghatol ng kanyang ina, ang kahihiyan ng kanilang sitwasyon, lahat ay humaharang sa kanya. Ang kanilang pag-ibig, na bago pa man lubos na lumabas sa dilim, ay kinailangan ng mamatay. Isang pag-ibig na ipinagbabawal na ngayon ay tinitingnan bilang isang kasalanan. Mahina siyang bumulong, ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi marinig. Gabi. Pero hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglakad, papalayo, hanggang sa mawala na ang silweta niya sa malaking arko ng hasyenda. Ang pinto ay sumara ng tahimik, ngunit parang malakas na hampas sa puso ni Bella. Parang may lumabas na malaking bahagi ng kanyang sarili, sumama sa paglisan ni Gab. Ang dating masayahin at may pag-asa na si Bella ay nawala, napalitan ng isang babaeng nababalutan ng lungkot at kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan, bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang mga luha, na kanina ay pinipigilan, ay umagos ng walang humpay. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at ibinaon ang kanyang mukha. Paalam, Gab, bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa pasilyo at ang lamig ng marmol sa ilalim ng kanyang mga kamay. Parang may bahagi ng kanyang kaluluwa ang namatay kasama ng paglisan ni Gab. Ang hasyenda, ang kanyang tahanan, ngayon ay tila isang napakalaking libingan para sa kanilang sinumpaang pag-ibig. Mabigat ang bawat hakbang ni Gabriel, Gab Reyes palayo sa Hacienda de la Luna. Ang bawat yapak ay parang bumabaon sa kanyang puso, iniiwan ang sugat na mahirap gamutin. Ang kanyang mundo, na binuo sa pag-asa at lihim na pag-ibig, ay biglang gumuho sa isang iglap. Hindi lang siya nawalan ng trabaho at tahanan, kundi nawalan din ng karapatang mahalin ang babaeng kanyang pinapangarap. Anak ng Don. Ang mga salitang iyon ay parang sumpa, hindi isang biyaya. Paano mangyayari yon? Siya, na lumaki sa ampunan, na walang alam sa kanyang mga magulang, ngayon ay anak daw ng isa sa pinakamayaman at pinakarespetadong tao sa bansa. Hindi ito magkatugma. Ang kanyang puso ay puno ng pagdududa, ngunit ang kanyang isip ay walang makapitan. Naglakad siya ng matagal, walang direksyon, hanggang sa marating niya ang pamilyar na pinto ng ampunan kung saan siya lumaki. Ito ang tanging lugar na masasabi niyang tunay na tahanan niya, kahit pa ito ay puno ng mga alaala ng kalungkutan at pag-iisa. Pagpasok niya, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng disinfectant at lumang libro. Nakita niya si Sister Ligaya, ang matandang madre na nagpalaki sa kanya, na abala sa pagtatahi ng mga damit. Lumapit siya ng tahimik. Sister Ligaya, tawag niya, ang boses ay hoarse. Nagulat si Sister Ligaya at pagkakita kay Gab, lumiwanag ang kanyang mukha. Gab, anak, anong ginagawa mo rito? Ang laki mo na. At mukhang may problema ka. Alam ni Sister Ligaya ang lahat ng kanyang lihim at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Umupo si Gab sa tabi niya. Sister, may malaki po akong problema. Nakarinig na po ba kayo ng balita tungkol sa akin? Tungkol sa pamilya de la Luna? Tumango si Sister Ligaya, ang kanyang mga mata ay bahagyang kumunot. Anak. Kumalat sa buong bayan. May nagbalita sa radyo. Ikaw daw ang nawawalang anak ng Don. Totoo ba? Napakalamig ng simoy ng hangin sa labas ng Hacienda de la Luna. Pero mas malamig pa ang naramdaman ni Gabriel, Gab Reyes sa kanyang dibdib habang naglalakad palayo.
Ang bawat hakbang niya ay tila naglalayo sa kanya sa tanging pag-ibig na nagbigay liwanag sa kanyang buhay, si Bella. Wala na siyang balikan. Ang kanyang puso ay nababalutan ng kirot at pagkalito. Anak siya ng Don at kapatid ni Bella. Parang panaginip na masama na ayaw magwakas. Wala siyang ibang puntahan kundi ang tanging lugar na itinuring niyang tahanan bago ang hasyenda, ang ampunan kung saan siya lumaki. Baka doon, may makita siyang kahit po akong maalala sa aking mga magulang. Ang sabi niyo po dati, iniwan lang ako sa pintuan. Paano po nangyari ito? Napaisip si Sister Ligaya. Alam mo, Gab, ang nanay mo maalalahanin at napakabait niya. Naalala ko pa ang araw na iniwan ka niya rito. Nagpaalam siya sa'yo, umiiyak, pero nangako siyang babalikan ka. Mayroon siyang napakalalim na lungkot sa kanyang mga mata. Nagpatuloy si Sister Ligaya, pero mayroon din akong naalala. May isang lalaki noon na laging bumibisita sa nanay mo bago kanya iwan dito. Isang mayamang lalaki. Hindi niya pinapakilala kung sino siya, pero halatang may posisyon sa lipunan. Mayaman, matangkad, at mukhang mayaman talaga. Palagi siyang nagdadala ng mga mamahaling regalo para sa nanay mo, pero parang may lihim silang tinatago. Mayaman? Matangkad, tanong ni Gab, ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Parang si Don Lorenzo po ba? Umiling si Sister Ligaya. Hindi ko masabi, anak. Hindi ko masyadong nakita ang mukha niya. Palagi siyang nakasuot ng sombrero at salamin. Pero ang kilos niya parang nagtatago siya. Napatigil si Sister Ligaya, tila may naalala. Alam mo, isang beses, nagdala ang nanay mo ng isang lumang larawan. Hindi ko nakita ng maayos. Pero may kasama siyang babae roon. Kamukha niya, pero mas maputi. Sabi niya, pinsan niya raw. Pero may kakakatiting na sagot. Malayo ang ampunan sa hasyenda, sa isang tahimik na bahagi ng probinsya. Halos gabi na nang makarating si Gab. Ang maliit na gusali ay pareho pa rin, ang mga ilaw ay bahagyang kumikinang. Dito siya nagmula. Isang ulila, walang pinagmulan. Iyon ang kanyang pagkakakilala sa sarili. Ngunit ngayon may ama na siya. Isang ama na hindi niya kilala, at isang kapatid na minahal niya. Kinabukasan ng umaga, hinanap agad ni Gab si Nanay Ligaya, ang matanda at mabait na madre na nagpalaki sa kanya. Nakita niya ito sa hardin ng ampunan, abala sa pagtatanim ng mga gulay. Nanay Ligaya, tawag niya, ang boses ay nanginginig. Nagulat si Nanay Ligaya at dahan-dahang lumingon. Lumaki ang kanyang mga mata nang makita si Gab. Ang kanyang mga kamay ay puno ng lupa, ngunit agad niyang inabot ang mga ito kay Gab. Gabi ko. Anong ginagawa mo rito, anak? Akala ko ba'y nasa hasyenda ka na? Ang boses ni Nanay Ligaya ay puno ng pag-aalala. Niyakap ni Gab ang matanda, at sa yakap na yon, tila bumalik ang init sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang luha na umakyat sa kanyang mga mata. Mahaba po ang kwento, nanay. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Umupo sila sa isang lumang bangko sa ilalim ng mangga. Ikinuwento ni Gab ang lahat, ang pagtatrabaho niya sa hasyenda, ang pagkakasakit ni Don Lorenzo, at ang resulta ng DNA test na nagpawalang bisa sa kanyang mundo. Habang nagkukwento si Gab, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Nanay Ligaya. Mula sa pag-aalala, naging pagtataka, at pagkatapos ay pagdududa. Anak ni Don Lorenzo, ulit ni Nanay Ligaya, umiling. Imposible yan, Gabi ko. Pero nanay, lumabas po sa DNA test ni. Hindi, anak, putol ni Nanay Ligaya, mariin ang bawat salita. Ang nanay mo, si Aling Marina, kaibigan ko yon. Hindi iyon magsisinungaling sa akin. Kilala ko siya mulat sa pool. Ang nanay mo ay isang simpleng babae, mahirap pero may dangal. At ang lalaking ama mo, hindi yan si Don Lorenzo. Malayong malayo sa klase ni Don Lorenzo. Napakunot ang noo ni Gab. May nakakilala po ba kayong ama ko, nanay? Nag-isip si Nanay Ligaya. Ang nanay mo, Marina, ayaw na ayaw niyang pag-usapan ang ama mo. Pero alam kong mayaman. Alam kong may impluensya. May nakita nga akong isang beses na bumibisita kay Marina noon bago kanya ipanganak. Isang lalaking nakakotse, mukhang abogado. Hindi ko na matandaan ang mukha, pero may kakaiba siyang aura. Hindi si Don Lorenzo, siguradong sigurado ako. At kung mayaman man ang tatay mo, bakit ka namin inampon? Bakit ka iniwan ng nanay mo? Ang huling tanong ni Nanay Ligaya ay tumatak sa isip ni Gab. Bakit nga ba?
Kung anak siya ng isang mayaman at maimpluwensyang tao, bakit siya lumaki sa ampunan, inabandona, at walang kaalaman sa kanyang pamilya? Mayroon ng mali. Malaki ang mali. Kasabay nito, sa isang ospital sa Maynila, abala si Atty. Cardo Morales sa pagbisita kay Don Lorenzo. Ang matanda ay payapa, ngunit mukhang napakapangit ng kanyang pakiramdam. Ang kanyang mukha ay pawis na pawis. Don Lorenzo, kumusta po ang pakiramdam ninyo? Tanong ni Cardo, ang boses ay puno ng pagpapanggap na pag-aalala. Mahina ang tugon ni Don Lorenzo. Cardo, ang pamilya ko ang mga lihim di. Kumunot ang noo ni Cardo. Huwag po kayong mag-alala, Don Lorenzo. Ako na po ang bahala sa lahat. Ang hasyenda ay nasa mabuting kamay. Ngunit parang hindi siya narinig ni Don Lorenzo. Nabulong ito, ang mga salita ay halos hindi maintindihan. Ang kasinungalingan ang malaking sakripisyo para sa kanya iba sa larawan na yon. Hindi na nagtagal si Gab. Nagpasalamat siya kay Sister Ligaya, ang kanyang isip ay puno ng mga bagong tanong. Hindi siya mapakali. Ang mga salita ni Sister Ligaya ay nagtanim ng buto ng pagdududa. Kung totoo ang sinasabi niya, may iba pang lihim na nakatago sa likod ng pamilya de la Luna. Samantala, sa ospital, patuloy ang paghina ng katawan ni Don Lorenzo. Madalas siyang nakakaranas ng hallucination at lumalabas ang mga salitang puno ng misteryo. Si Atty. Cardo Morales, na halos araw-araw ay bumibisita, ay hindi mapakali. Isang araw, habang nasa tabi ni Don Lorenzo si Cardo, nagsimulang magsalita ang matanda sa kanyang pagkakoma. Patawarin mo ako. Elena. Patawarin mo ako sa ginawa ko, ang lihim ang sakripisyo. Bulong ni Don Lorenzo, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit. Ang kasinungalingan ang dapat ay lumabas na hindi dapat ito manatiling nakatago. Naningkit ang mga mata ni Cardo. Tiningnan niya ang monitor ng vital signs ni Don Lorenzo. Tumayo siya at kinuha ang maliit na bote sa kanyang bag dahan-dahan, binawasan niya ang dosage ng gamot na nakakabit sa Don. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Matulog ka na, Don Lorenzo, bulong ni Cardo. Huwag kang mag-alala. Ang mga lihim na iyon ay mananatiling nakabaon. Ang lahat ng ito ay para sa ikagaganda ng lahat. Samantala, lumubog ang araw. Naglakad si Gab sa mga kalsada ng Maynila, walang tigil sa paghahanap ng kasagutan. Naisip niya ang sinabi ni Sister Ligaya tungkol sa larawan. Isang pinsan daw ng kanyang ina. Sino kaya yon? At bakit may kasinungalingan? Biglang may naalala si Gab. Sa lumang kahon ng mga lumang gamit niya mula sa ampunan, mayroong isang maliit na diary. Hindi niya iyon binasa noon dahil masyado pa siyang bata para intindihin. Ngayon, pakiramdam niya oras na. Dali-dali siyang bumalik sa bahay na inuupahan niya. Kinapa niya ang lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang maliit, dilaw na diary. Sa loob, mayroong isang lumang larawan. Medyo luma na at malabo, ngunit malinaw pa rin niyang nakita ang mukha ng kanyang ina. At sa tabi niya, ang isang babaeng halos kamukha niya, may parehong hugis ng mukha at mga mata. Ngunit mas pino ang kanyang mga katangian. Tumingin siya sa larawan, naguguluhan. Sino ang babaeng ito? Parang nakita na niya ito dati. Dahan-dahan, binuksan niya ang diary. Ang unang pahina ay may sulat kamay ng kanyang ina, na may petsa mahigit 20 taon na ang nakalipas. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Hindi ko alam kung paano ko siya mapoprotektahan mula sa kanilang kasinungaling. Patawarin mo ako, Marinan. Nagulat si Cardo. Napatingin siya sa paligid. Siguradong walang nakarinig. Lumapit siya sa bedside table at dahan-dahan, tila may inaayos sa mga gamot ni Don Lorenzo. Nagdagdag siya ng ilang patak sa dextrose o kaya'y bahagyang binago ang setting ng ngi. Isang napakabilis na kilos, halos hindi makita. Matulog po kayo, Don Lorenzo, sabi ni Cardo, ang ngiti ay may bahid ng panlalamig. Kailangan niyo ng pahinga. Ang lahat ng problema ay malilimutan niyo sa pagtulog. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Nanay Ligaya, naging mas determinado si Gab. Kailangan niyang alamin ang totoo. Hindi niya pwedeng hayaang manan. Nanlaki ang mga mata ni Gab. Ang mga salitang ito. Sino ang siya? At ano ang kasinungalingan? Ang mga tanong na ito ay nagsimulang magbigay ng malaking pagdududa sa katotohanan ng kanyang pagiging anak ni Don Lorenzo. Kailangan niyang alamin ang buong katotohanan.
Hindi lang para sa sarili niya kundi para kay Bella. Para sa kanilang hatili ang kasinungalingan na naghiwalay sa kanila ni Bella. Nag-umpisa siyang maghalungkat sa mga lumang gamit ng kanyang ina na itinago ni Nanay Ligaya sa bodega ng ampunan. Mga lumang kahon na may lamang damit, ilang libro, at mga sulat. Walang gaanong mahalaga. Pero sa pinakasulok ng isang kahon, nakita niya ang isang maliit, pag-ibig na sinasabing bawal. Ang Hacienda de la Luna, na dating simbolo ng karangyaan at kapayapaan, ay naging isang malaking kulungan para kay Isabela Bella de la Luna. Lumipas ang mga araw matapos ang paglisan ni Gab, at ang bawat umaga ay tila mas malamig at mas tahimik kaysa sa nauna. Ang kanyang silid, na dating puno ng pangarap at pag-asa, ngayon ay nagpaparamdam lamang ng matinding pag-iisa. Madalas niyang mahuli ang sarili na nakatanaw sa bintana, diretsyo sa dating tirahan ni Gab, umaasa na kahit anino lamang nito ay makita. Ngunit wala. Ang dating lugar na laging abala sa umaga, ngayon ay napakatahimik. Sinubukan niyang tawagan ang lumang numero ni Gab, ang numerong lihim niyang itinago, ngunit hindi na ito konektado. Ang bawat pagkabigo ay nagdaragdag sa bigat ng kanyang dibdib. Ang pinakamasakit ay ang mga tingin ng mga kasambahay at ilang kamag-anak na bumibisita. Ang kanilang mga mata ay puno ng awa at paghatol, na tila alam ang lihim na tinatago ng kanyang puso. Palagi niyang naririnig ang kanilang mga bulong-bulungan, mga salitang parang lason na unti-unting lumalason sa kanyang kaluluwa. Kawawa naman si Senorita Bella. Ang kapatid pala niya kalaban pa. Talagang ganoon ba ang tadhana? Kung kailan mo nahanap ang pag-ibig, saka pa ipagbabawal. Hindi niya maintindihan kung paano niya pakakayanin. Namiss niya ang presensya ni Gab, ang kanyang tahimik na lakas, ang kanyang mga ngiti na nagpapaliwanag sa kanyang araw. Nawala ang kanyang pinanghahawakan, at ngayon, wala siyang ibang magawa kundi ang magkulong sa kanyang sarili. Ang tanging nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ay ang madalas na pagbisita ni Atty. Cardo Morales. Ngayon na si Don Lorenzo ay nasa ospital at halos hindi na makakilos, si Cardo ang tila nagiging tagapamahala ng hacienda. At sa mga paningin ni Bella, may kakaiba sa kanya. Mas madalas siyang nakikita sa mansyon, madalas kausap si Donna Elena sa mga pribadong lugar, at ang kanilang mga pag-uusap ay palaging mahina, tila may tinatago. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Bella nang mag-isa sa malaking hapag, lumapit si Cardo, bitbit ang isang folder. Ang kanyang ngiti ay maluwag, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Magandang umaga, Isabela, bati niya. Alam kong mabigat ang iyong pinagdadaanan. Pero kailangan nating magpakatatag. Ang iyong ama ay nangangailangan ng ating tulong, at ang hacienda ay hindi dapat mapabayaan. Napatingin si Bella. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Sa kalagayan ng Don, siya ay halos hindi na makapag-isip ng malinaw. Bilang kanyang abogado at pinagkakatiwalaan, ang responsibilidad ng ari-arian ay pansamantalang nasa akin. Ngunit, Isabela, ikaw ang nag-iisang anak niya. Gusto kong ikaw ang unti-unting matuto sa pamamahala. Kailangan mong maging handa. Dito sa folder na ito, mayroong ilang mga dokumento na kailangan nating repasuhin at pirmahan. Para sa kapakanan ng hacienda at ng pamilya de la Luna. Inabot ni Cardo ang isang makapal na folder. Puno ito ng mga legal na termino, mga numero, at mga komplikadong probisyon. Sinubukan ni Bella na intindihin, ngunit ang kanyang isip ay ligaw pa rin sa mga pangyayari. Hindi ko po maintindihan ang lahat ng ito, Atty. Cardo, sabi niya, puno ng pag-aalinlangan. Ngumiti si Cardo. Huwag kang mag-alala, Isabela. Ipapaliwanag ko sa iyo. Ito ay mga dokumento lamang para sa pangangalaga ng mga ari-arian habang wala ang iyong ama. Mga temporaryong desisyon lang. Importante lang na kumilos tayo ng mabilis bago pa lumala ang sitwasyon. Ang boses ni Cardo ay mapanghikayat. Sa gitna ng kanyang pagkalito at pag-iisa, parang may nakita si Bella na tulong mula kay Cardo. Unti-unti, pinirmahan niya ang mga dokumento na ipinapirma ni Cardo, umaasa na tama ang kanyang ginagawa at para sa kapakanan ng kanyang ama. Ngunit sa bawat pirma, may maliit na tinig sa kanyang isip na bumubulong ng pagdududa. Bakit parang minamadali siya? Bakit napakaraming dokumento? Ang kanyang pangunahing pag-aalala ay ang kalagayan ng kanyang ama. Paulit-ulit siyang nagpumilit na bisitahin si Don Lorenzo sa ospital. Atty. Cardo, kailan ko po ba ulit mabisita si Papa? Tanong niya minsan. Hindi pa po ako nakakapag-usap ng matagal sa kanya mula nang mangyari ang lahat.
Naging kalmado si Cardo. Isabela, alam kong nag-aalala ka. Ngunit ang mga doktor ay nagbigay ng mahigpit na utos. Kailangan ni Don Lorenzo ng lubos na pahinga. Limitado ang mga bisita. Ang anumang pagkabahala ay makakapagpalala lamang sa kanyang kondisyon. Huwag kang mag-alala, ako ang nag-asikaso ng lahat para sa kanya. Sa bawat pagkakataon, may alibi si Cardo. Mas lalong bumalot ang pag-aalala kay Bella. Ang kanyang ama ay tila humihina ng humihina, ngunit hindi siya makalapit. Nagtataka siya. Bakit? Kung totoo ang lahat, bakit hindi niya pwedeng makasama ang ama niya? Bakit tila pinipigilan siya? Isang hapon, habang si Bella ay naglalakad sa pasilyo, galing sa silid ng kanyang ina, napansin niya na bukas ang pinto ng opisina ni Cardo. May narinig siyang boses. Mahina, ngunit malinaw. Tila may kausap si Cardo sa telepono. Dahan-dahan, lumapit si Bella, napako ang kanyang mga paa. Hindi niya intensyon na makinig, ngunit ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Nasiguro ko na. Ang boses ni Cardo ay halos bulong. Ang mga record ay napalitan na. Walang sinuman ang makakahanap ng anumang koneksyon. Napahawak si Bella sa pader. Anong record? Ano ang pinapalitan ni Cardo? Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Kailangan nating siguruhin na ang lahat ay ayon sa plano. Walang sinuman ang makakasira sa lahat ng aking pinlano. Patuloy si Cardo. Lalo na ngayon na halos wala na ang Don. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Hindi na dapat pa silang magkita, lalo na si Gab. Parang may malamig na tubig na ibinuhos kay Bella. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Narinig ba niya ng tama? Binanggit ni Cardo ang pangalan ni Gab. At ang mga record. Ang iplano. Lahat ng pagdududa, lahat ng maliit na tinig sa kanyang isip, ngayon ay nagsimulang mag-ugnay. Ang pagmamadali ni Cardo sa pagpapapirma sa kanya ng mga dokumento, ang pagpigil sa kanya na makita ang kanyang ama, at ngayon, ang pagbanggit sa pangalan ni Gab. May mali dito, bulong ni Bella sa sarili, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ito simpleng pag-aalala. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang bagay na itinatago. At ang maliit na kislap ng pagdududa sa kanyang puso ay unti-unting lumalaki, nagiging isang apoy ng pagdududa at galit. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari. Hindi makatulog si Gabriel Gab Reyes. Ang mga salita mula sa lumang diary ng kanyang ina, hindi ko alam kung paano ko siya mapoprotektahan mula sa kanilang kasinungalingan, ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang larawan ng kanyang ina at ang babaeng halos kamukha nito ay nakapatong sa kanyang dibdib, ang kanilang mga mukha ay tila may gustong sabihin. Ang bawat tanong ay humahantong sa isa pang tanong na nagbubunsod ng malalim na pagdududa sa lahat ng kanyang nalalaman. Kung hindi si Don Lorenzo ang kanyang ama, sino? At bakit niya kailangang itago ang totoo? Anong kasinungalingan ang tinutukoy ng kanyang ina? Ang lahat ng ito ay masyadong masakit, masyadong magulo. Pero isang bagay ang malinaw, hindi siya naniniwala sa DNA test na nagpawalang bisa sa kanyang pag-ibig kay Bella. May mali. At kailangan niyang hanapin ang maliit na butas na yon para makuha ang buong katotohanan. Kinabukasan, maaga siyang bumangon. May natatandaan siyang sinabi ni Nanay Ligaya tungkol sa isang matandang kaibigan ng kanyang ina, si Aling Nena, na dating nagtatrabaho bilang isang nurse sa isang pribadong klinika. Baka sakali may alam siya. Pagdating niya sa lumang bahay ni Aling Nena sa isang liblib na bahagi ng Maynila, inabot niya ang matanda na naglilinis ng bakuran. Si Aling Nena, matanda na, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim pa rin at puno ng karunungan. Aling Nena, ako po si Gab. Anak po ako ni Aling Marina, panimula ni Gab, bahagyang nag-aalangan. Nagulat si Aling Nena. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa, at pagkatapos ay ngumiti, isang ngiti na may bahid ng kalungkutan. Gabi. Ikaw nga. Lumaki ka na ng husto. Naalala ko pa ang nanay mo. Napakabait at napakasipag niyang tao. Ano ang maipaglilingkod ko sa'yo, anak? Umupo si Gab at ikinuwento ang lahat, mula sa pagiging hardinero niya sa Hacienda de la Luna, sa pagkakasakit ni Don Lorenzo, hanggang sa ELA test na nagpahayag na siya raw ang anak ng Don. Nakita niya ang unti-unting pagbabago ng ekspresyon ni Aling Nena, mula sa pagtataka, naging pagdududa, at pagkatapos ay matinding pagkagulat. Anak ka ni Don Lorenzo, ulit ni Aling Nena, ang boses ay puno ng pagdududa.
Imposible yan, Gabby. Kilala ko si Marina. Ang nanay mo ay isang babaeng may paninindigan. Hindi siya makikisama sa isang may asawa, lalo na't may mataas na posisyon. At kailanman, hindi siya nagkaroon ng relasyon kay Don Lorenzo. Nanlaki ang mga mata ni Gab. Sigurado po kayo, Aling Nena? Tumango si Aling Nena. Higit pa sa sigurado, anak. Halos magkapatid kami ni Marina. Walang lihim sa pagitan namin. Ang ama mo ibang tao yon. Masama ang loob ko na hindi ko sinabi sa iyo noon, pero ipinangako ko kay Marina na hahayaan ko siyang tahimik na magpahinga. Pero ngayon na nangyayari ito sa iyo, hindi ko na kayang manahimik. Tumingin si Aling Nena kay Gab, ang kanyang mukha ay seryoso. Nagtatrabaho ako noon sa isang pribadong DNA testing lab, hindi ko na gustong balikan ang mga nangyari doon dahil puno iyon ng kababalaghan. Pero may naalala ako. Mayroong isang abogado noon na madalas magdala ng mga kaso sa amin. Minsan, ang mga samples na dala niya ay may kasamang malaking halaga ng pera. At ang mga resulta palaging lumalabas ayon sa gusto niya. Naramdaman ni Gab ang malamig na dugo na dumaloy sa kanyang ugat. Sino po ang abogadong iyon, Aling Nena? Nag-aalangan si Aling Nena. Delikado ito, anak. Ang abogadong ito napaka-impluwensya. Maraming koneksyon. Bumuntong hininga siya. Si Attorney Ricardo Morales. Siya ang abogado ni na Don Lorenzo. Parang may humampas na kidlat kay Gab. Si Cardo. Ang abogado ng De La Luna. Ang taong nagbigay ng resulta ng UNE. Ang taong nagtulak na umalis siya sa hasyenda. Ang lahat ay nag-ugnay. Nakita ni Aling Nena ang pagbabago sa mukha ni Gab. Nanginginig siya pero may matinding galit sa kanyang mga mata. Gabi, mayroong kopya ako ng ilan sa mga lumang files sa lab, hindi ko na gustong balikan yon, kaya itinago ko na lang. Pero para sa'yo, anak, kukunin ko. Umalis si Aling Nena at bumalik pagkaraan ng ilang minuto, bitbit ang isang lumang ifesi. Ito, anak. Ingatan mo ito. Nandyan ang ilang mga kaso na hinala ko ay pineke niya. Hanapin mo kung nandyan din ang pangalan ng nanay mo o ng kung sino paman. Kinuha ni Gab ang ifesi, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nagpasalamat siya kay Aling Nena at dali-daling umalis. Kailangan niyang tingnan agad ang laman ng ifesi. Nang makarating siya sa inuupahan niyang silid, agad niyang isinalpak ang ifesi sa kanyang lumang laptop. Binuksan niya ang folder at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Maraming files. Mga pangalan. Mga numero ng kaso. Mga resulta ng UNE. Maraming kaso ng paternity fraud at identity falsification. Dahan-dahan, binuksan niya ang isang file. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang pangalan niya, Gabriel Reyes. At sa tabi nito, ang pangalan ni Don Lorenzo de la Luna. Ang UNE match nakasulat doon. Ngunit sa ilalim, may nakasulat na maliit na salita, manipulated. Parang may sumabog sa kanyang utak. Isang malakas na hampas ng katotohanan. Nagreply ang lahat ng mga pangyayari sa kanyang isip. Ang EL test. Ang pag-alis niya sa hasyenda. Ang sakit na naramdaman ni Bella. Ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Isang malaking laro na pinaglaruan ni Cardo Morales. Galit. Napakalaking galit ang naramdaman ni Gab. Nagtaas ang kanyang kamao, halos masira ang laptop. Siya ay nilinlang. Si Bella ay nilinlang. At ang kanilang pag-ibig ay pinaghiwalay ng isang kasinungalingan. Ngunit kasabay ng galit, mayroong isang malaking alon ng pag-asa. Hindi siya kapatid ni Bella. Hindi bawal ang kanilang pagmamahalan. May pagkakataon pa. Agad na dinukot ni Gab ang kanyang cellphone at tinawagan si Bella. Isang ring. Dalawang ring. Tatlo. Sumagot. Hello. Isang pamilyar na boses. Ang puso ni Gab ay bumilis. Bella. Ako ito, si Gab. Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, narinig niya ang isa pang boses sa kabilang linya. Attorney Cardo Morales po ito. Sino po kayo? Ang boses ni Cardo ay matigas. Si Gab po ito. Pwede ko po bang makausap si Bella? Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos, tumawa si Cardo. Si Gabriel. Hindi ka na pinapayagang makipag-ugnayan kay Isabela, lalo na ngayon na malinaw na ang iyong relasyon kay Don Lorenzo.
Isa pa, ayaw ka nang makausap ni Bella. May pinagdadaanan siya. Iginagalang mo sana ang kanyang desisyon. Huwag ka nang tumawag pa. Kung hindi, mapipilitan akong gumawa ng aksyon. Putol. Naningkit ang mga mata ni Gab. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa cellphone, halos madurog ito. Alam niya. Alam niyang nagsisinungaling si Cardo. Ginagawa niyang bilanggo si Bella. Tumayo si Gab, ang kanyang mga balikat ay dumiretso. Ang pagdududa at pagkalito na matagal nang bumabalot sa kanya ay nawala, napalitan ng isang matinding determinasyon. May hawak siyang ebidensya. Mayroon siyang katotohanan. At ipaglalaban niya ito kahit anong mangyari. Lumabas siya ng kanyang inuupahang silid, diretsyo sa kalye. Nakita niya ang ilaw ng Hacienda de la Luna sa malayo, parang isang malaking fortress na nagtatago ng mga lihim. Hindi na ako magpapabola, bulong ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng galit at pangako. Hindi na ako tatanggapin ng kasinungalingan. Babalik ako, Bella. At ilalabas ko ang buong katotohanan. Ang mga araw sa Hacienda de la Luna ay tila walang katapusan para kay Isabela Bella de la Luna. Ang huling pag-uusap na narinig niya mula sa opisina ni Cardo, ang pangalan ni Gab na binanggit, ang mga record, at plano na pinag-uusapan, lahat ng ito ay bumabagabag sa kanyang isip. Ang kanyang ama, si Don Lorenzo, ay unti-unting nanghihina. Ang kanyang paghina ay naging mababaw, at ang kanyang mukha ay parang kandila na unti-unting natutunaw. Nakaupo si Bella sa tabi ng kama ni Don Lorenzo sa pribadong silid nito sa ospital. Sa wakas ay pinayagan siyang manatili sa tabi ng kanyang ama, ngunit palaging may kasamang nurse na binabayaran ni Cardo. Ang matanda ay nasa pagitan ng paggising at pagtulog, ang kanyang mga mata ay halos hindi na bumubukas. Papa, bulong ni Bella, hinawakan ang kamay ng kanyang ama na butot balat. Kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Mahina ang sagot ni Don Lorenzo, halos hindi marinig. Anak, ikaw mag-ingat ka ni. Naningkit ang mga mata ni Bella. Mag-ingat po saan, Papa? Nag-ubo si Don Lorenzo, mas lalong humihina. Sa kanya huwag kang magtitiwala. Sa kasinungalingan Ang mga salita ay tila hiwaga, ngunit sa loob ni Bella, unti-unting nagkakakonekta ang mga piraso. Kasinungalingan. Sino po ang tinutukoy ninyo, Papa? Si Attorney Cardo po ba? Biglang nag-igting ang kamay ni Don Lorenzo sa kamay ni Bella. Tumingin siya sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding paghihirap, ngunit may pagnanais na ipahayag ang isang bagay. Ngunit hindi niya magawa. Huminga siya ng malalim, tila may gustong sabihin, ngunit ang kanyang katawan ay tila bumigay. Nahirapan na siyang huminga. Nagsimulang umubo si Don Lorenzo, at may lumabas na dugo sa kanyang bibig. Papa, sigaw ni Bella, puno ng takot. Dali-dali siyang tumawag ng nurse. Sa kanyang isip, mabilis na pumasok ang ideya, ginagawa ito ni Cardo. Nagkagulo sa silid. Ang mga doktor at nurse ay nagmamadaling pumasok, at si Bella ay napilitang lumabas. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, puno ng takot at galit. Alam niya. May ginagawa si Cardo. Habang naghihintay siya sa labas ng silid, sa gitna ng kanyang pagkabahala, narinig niya ang mahinang tunog sa likuran niya. May tumatapik sa kanyang balikat. Bella Parang huminto ang kanyang puso. Ang boses na yon. Ang boses na matagal na niyang pinangarap marinig. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Gabriel Reyes. Nakatayo siya doon, sa harap niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at determinasyon. Ang kanyang presensya ay tila isang ilaw sa kanyang madilim na mundo. Gab, bulong ni Bella, hindi makapaniwala. Niyakap niya si Gab ng mahigpit, ang luha ay umagos sa kanyang mga mata. Akala ko hindi na kita makikita. Gab, may nangyayari. May mali. Si Papa niya. Hinawakan ni Gab ang kanyang balikat. Alam ko, Bella. Alam ko na ang lahat. Binitawan ni Gab si Bella at inabot ang isang maliit na BSC. Bella, kailangan mong tingnan ito. Hindi totoo ang health test. Hindi tayo magkapatid. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ginawa ito ni Attorney Cardo. Lumaki ang mga mata ni Bella. Hindi. Hindi sila magkapatid. Ang kanyang puso ay biglang lumiwanag, parang isang malaking pasanin ang nawala sa kanya. Ngunit kasabay nito, ang matinding galit ay umakyat sa kanyang lalamunan. Si Cardo.
Bakit? Ikinuwento ni Gab ang lahat, ang pagpunta niya kay Aling Nena, ang pagdiskubre niya sa manipulated na DNA test, ang plano ni Cardo na kontrolin ang hacienda. Kaya pala, sabi ni Bella, ang kanyang boses ay puno ng galit. Kaya pala ayaw niya akong palapitin kay Papa. Kaya pala pinipilit niya akong pirmahan ang mga dokumento. Gusto niya tayong paghiwalayin para makuha ang lahat. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Gab, kailangan nating pigilan si Cardo. Kailangan nating ilabas ang totoo bago pa huli ang lahat. Alam ko, tugon ni Gab, ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Kaya ako bumalik. Pero kailangan nating maging matalino. May koneksyon si Cardo at alam kong may mas malaki pa siyang plano. Malamang ay naghahanda na siya para sa pinakamalaking kop. Habang nag-uusap sila, narinig nila ang malakas na pagbukas ng pinto ng silid ni Don Lorenzo. Isang doktor ang lumabas, ang kanyang mukha ay seryoso at malungkot. Ikinagagalak kong ipaalam, ngunit nagkaroon ng komplikasyon si Don Lorenzo. Siya ay nasa kritikal na kondisyon at kasalukuyang nasa koma. Hindi na siya nagre-respond sa gamot. Parang may humampas sa puso ni Bella. Handa na siyang magalit kay Cardo, handa na siyang labanan ang lahat, ngunit ang balitang ito ay nagpatumba sa kanya. Si Papa? Nasa koma? Ito ang planong sinasabi ni Cardo. Huli na ba ang lahat? Lumabas si Atty. Cardo mula sa silid, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pagtatagumpay sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Gab at Bella, na ngayon ay halos hindi na makagalaw. Ikinagagalak kong ipaalam, sinimula ni Cardo, ang kanyang boses ay malinaw, na sa kanyang kasalukuyang kondisyon, si Don Lorenzo ay hindi na makakapamahala sa kanyang mga ari-arian. At bago pa siya mawalan ng malay, may ginawa siyang importanteng desisyon. Inilabas ni Cardo ang isang folder. Ito ang kanyang binagong huling testamento at dinilihim na habilin. Dahil sa kanyang kondisyon at sa pangangailangan ng tuloy-tuloy na pamamahala ng hacienda, pinili ni Don Lorenzo na ipasa sa akin ang lahat ng kanyang kapangyarihan at ari-arian. Ako na ang magiging tagapamahala at tagapagmana ng kanyang yaman. Nanlaki ang mga mata ni Bella at Gab. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, nanginginig. Wala na kayong karapatan dito, patuloy ni Cardo, ang kanyang ngisi ay lumaki. Ang Hacienda de la Luna ay nasa ilalim na ng aking pangangasiwa. At kayong dalawa, wala na kayong puwang dito. Ang mga salita ni Cardo ay tila umalingaw sa buong ospital. Si Don Lorenzo nasa koma. Ang Hacienda nasa kamay ni Cardo. Ang lahat ay tila nawala. Ang pag-asa na naramdaman ni Bella nang makita si Gab, ngayon ay unti-unting naglalaho. Naramdaman ni Bella ang sakit, ang kawalan ng pag-asa. Tumingin siya kay Gab, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Wala na tayong pag-asa, bulong ni Bella, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Ang lahat ng kanilang ipinaglaban, ang lahat ng kanilang pinangarap, ay parang nawala sa isang iglap. Ang mga salita ni Atty. Cardo Morales, na tila mga martilyo na bumabasag sa kanyang puso, ay patuloy na umalingaw sa kanyang tenga, wala na kayong karapatan dito. Nasa ilalim na ng aking pangangasiwa ang Hacienda de la Luna. Ang pangako ni Gab na labanan ang lahat ay tila napawi sa sandaling narinig niya ang balitang nasa koma si Don Lorenzo at ang testamento ay binago. Ang mundo ni Isabela Bella de la Luna ay naging itim, ang lahat ay tila nawala. Nakatayo lang siya sa labas ng silid ng kanyang ama, ang kanyang kamay ay mahigpit na hawak ni Gab. Naramdaman niya ang malamig na panginginig ng kanyang katawan. Ang lahat ng pag-asa na muling nagsimulang umusbong nang bumalik si Gab ay biglang namatay. Lumipas ang ilang oras na parang mga siglo. Ang mga doktor ay patuloy na naglilipat ng mga kagamitan sa loob ng silid. Ang pag-asa ay unti-unting kumupas. Hanggang sa narinig niya ang isang mahinang tunog. Isang flatline. Bumukas ang pinto. Lumabas ang isang doktor, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Ikinagagalak ko pong ipaalam pumanaw na po si Don Lorenzo. Parang may sumabog sa loob ni Bella. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Ang kanyang papa. Ang taong nagpalaki sa kanya. Ang tanging matibay na haligi sa kanyang buhay. Wala na. Napakagat siya sa kanyang labi para pigilan ang paghikbi. Ngunit ang luha ay umagos ng walang pigil. Lumapit siya sa kama at nakita niya ang ama na nakapikit, payapa na.
Ang kanyang balat ay malamig na at ang kanyang hininga ay wala na. Niyakap ni Bella ang katawan ng kanyang ama, umiiyak ng malakas. Papa! Papa, huwag po! Huwag po kayong umalis! Ngunit wala nang sagot. Tanging katahimikan. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, napansin ni Bella ang kamay ng kanyang ama. Mahina pa rin itong nakalahad at sa pagitan ng kanyang mga daliri, mayroon siyang nakita. Isang lumang kwintas. Simpleng-simple lamang, yari sa kahoy at may disenyong kakaiba. Hindi niya pa nakita ito kailanman. Dahan-dahan niyang kinuha ang kwintas. Mayroon itong maliit na medalyon at sa gilid nito, mayroong isang maliit na bukas. Parang isang lalagyan ng lihim. Mahigpit niyang hinawakan ang kwintas, tila ito na lang ang tanging natitirang koneksyon niya sa kanyang ama. Pagkatapos ng mga formalidad, ang katawan ni Don Lorenzo ay dinala sa hasyenda. Isang araw pagkatapos ng kanyang kamatayan, gaganapin ang pagbabasa ng kanyang huling testamento. Ito ang araw na magpapasya sa kapalaran ng lahat. Ang silid ng pagbabasa ng testamento sa hasyenda ay puno ng tensyon. Naroon ang mga kamag-anak, ang mga matatandang empleyado, si Donna Elena, si Bella, si Gab, na pinilit ni Bella na manatili sa kanyang tabi, at syempre, si Atty. Cardo Morales. Nakaupo si Cardo sa gitna, ang kanyang mukha ay puno ng pagtatagumpay at kumpiyansa. Sa kanyang harapan ay ang isang selyadong sobre. Ako, si Atty. Ricardo Morales, panimula ni Cardo. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Bilang tagapamahala at abogado ng yumaong si Don Lorenzo de la Luna, ay babasahin ang kanyang huling testamento. Nagsimula siyang basahin ang mga probisyon. Mga ari-arian. Mga negosyo. Mga bank accounts. Ang bawat salita ay nagdagdag sa bigat ng puso ni Bella. Alam niya na ang lahat ng iyon ay mapupunta kay Cardo. At sa huli, patuloy ni Cardo, ang kanyang ngiti ay lumaki. Ang lahat ng natitirang ari-arian, kapangyarihan, at ang pamamahala ng Hacienda de la Luna ay ipinapasa ko kay Atty. Ricardo Morales na aking lubos na pinagkakatiwalaan dahil sa kanyang matapat na paglilingkod at kakayahan. Ito ay upang masigurong magpapatuloy ang legasya ng pamilya de la Luna na walang makakasira. Tumingin si Cardo kina Bella at Gab, ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Ang mga dating kasama sa bahay, pati na rin ang lahat ng mga bagong miyembro ng pamilya, ay walang anumang karapatan sa pamamahala ng ari-arian. Naramdaman ni Gab ang galit na umakyat sa kanyang ulo. Hahakbang na sana siya para sumagot, ngunit pinigilan siya ni Bella. Sa sandaling iyon, tumayo si Donna Elena. Ang kanyang mukha ay pale, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng determinasyon. Nakita ni Bella na hawak ng kanyang ina ang isang maliit na recorder. Sandali, malamig na sabi ni Donna Elena, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may otoridad. Lahat ay napatingin sa kanya. Bago pa man niyo tapusin ang pagbabasa ng testamento, mayroon pa akong isang bagay na kailangang ibunyag. Lumapit si Donna Elena kay Bella. Anak, sabi niya, puno ng kalungkutan, ang kwintas na ibinigay sa iyo ng iyong ama mayroon itong itinatago. Nanginginig ang mga kamay ni Bella habang tinitingnan ang kwintas. Dahan-dahan, binuksan niya ang maliit na bukas sa gilid ng medalyon. Sa loob, mayroong isang maliit na microchip. Kinuha ito ni Donna Elena at isinalpak sa recorder. Ang lahat ay naghintay, ang kanilang mga puso ay kumakabog. Napansin ni Bella na si Cardo ay biglang namutla. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala, napalitan ng takot. At pagkatapos, umalinggaw sa buong silid ang mahinang boses ni Don Lorenzo. Mas mahina kaysa sa boses ni Cardo, ngunit puno ng matinding kalungkutan at pag-amin. Mahal kong Elena. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng kasinungalingan at sakit na idinulot ko sa iyo at sa kanya. Nagsimulang umiyak si Donna Elena. Lumapit si Gab kay Bella at hinawakan ang kanyang kamay ng mahigpit. Patuloy ang boses ni Don Lorenzo, puno ng pagsisisi, ang buong buhay ko itinago ko ang isang malaking lihim para sa dangal ng pamilya de la Luna at para protektahan ka, Elena. Ngunit ngayon, sa aking huling hininga, hindi ko na kayang itago. Ang totoo ay si Isabela si Bella, hindi siya ang aking tunay na anak. Parang may malakas na hampas sa dibdib ni Bella. Hindi siya anak ni Don Lorenzo. Parang gumuho ang kanyang pagkatao sa sandaling iyon. Ang kanyang buong buhay ay binuo sa isang kasinungalingan. Nagpatuloy ang boses ni Don Lorenzo, siya ay anak mo, Elena sa ibang tao.
Tinanggap ko siya, pinalaki ko siya bilang aking sariling anak upang protektahan ka mula sa kahihiyan, upang mapanatili ang dangal ng pangalan ng De La Luna. Ngunit ang lihim na ito ay sumira sa akin at sa aming pamilya. Sana ay mapatawad mo ako, Isabela, sa lahat ng kasinungalingan. Hindi na kinaya ni Bella. Bigla siyang bumagsak, ngunit nasalo siya ni Gab. Ang kanyang mga mata ay nanlabo, puno ng luha, shock, at matinding pagkalito. Kung hindi si Don Lorenzo ang kanyang ama, sino? Sino siya? Si Cardo, na kanina ay nakangisi, ngayon ay namumutla. Nakatingin siya kay Donna Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi maintindihan ni Bella, isang halo ng takot, galit, at pag-amin. Samantala, umiiyak na si Donna Elena, tumango, kinukumpirma ang bawat salita ni Don Lorenzo. Ang kanyang mukha ay puno ng relief at paghihirap. Tumingin si Bella kay Gab, ang kanyang mga mata ay umiiyak, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, mayroon siyang naramdamang kakaiba, isang pakiramdam ng kalayaan. Hindi sila magkapatid. Ang pag-ibig nila ay hindi kasalanan. Ngunit ang kasabay nito ay ang malaking tanong, kung hindi si Don Lorenzo, sino ang tunay niyang ama? Ang mga mata ni Cardo ay nanatili kay Donna Elena, isang ngiti na may bahid ng pananakot ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Siya. Alam niya. Alam niya kung sino. Ang sigaw ni Isabela, Bella, De La Luna ay pumailang lang sa silid nang marinig niya ang tinig ng kanyang ama mula sa recorder. Si Isabela, hindi siya ang aking tunay na anak. Ang kanyang mundo ay lumindol. Kung hindi si Don Lorenzo, sino? Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa halo-halong pagkabigla, sakit, at pagkalito. Naramdaman ni Gab Reyes ang panginginig ng kamay ni Bella sa kanyang palad. Mas mahigpit niyang hinawakan ito, ang kanyang puso ay nababalot ng awa para sa dalaga. Hindi lang siya nawalan ng ama, kundi nawala rin ang kanyang buong pagkakakilanlan. Ngunit kasabay nito, may kakaibang paglaya na naramdaman si Gab. Hindi sila magkapatid. Ang pag-ibig nila ay hindi kasalanan. Subalit ang sandaling iyon ay pinutol ng isang matalim na tingin. Nakatingin si Atty. Cardo Morales kay Donna Elena, isang tingin na puno ng galit, pagkabigla, at higit sa lahat, pag-amin. Alam na ni Gab. Alam niya kung sino ang tunay na ama ni Bella. At iyon ang pinakamalaking twist sa lahat. Nagsimulang umiyak si Donna Elena, hindi na niya kinaya ang bigat ng lihim na matagal niyang tinago. Lumapit siya kay Bella, lumuhod sa harap nito, at hinawakan ang kanyang mga kamay. Anak. Bella. Patawarin mo ako, basag ang boses ni Donna Elena. Patawarin mo ako sa pagtatago ng totoo. Ang tatay mo, ang tunay mong ama ay si Ricardo. Parang may bomba na sumabog sa loob ng silid. Ang bawat isa ay nagulat. Si Gab ay nakaramdam ng matinding galit. Si Cardo. Si Ricardo Morales. Siya ang tunay na ama ni Bella. Ang lahat ng kanyang mga plano, ang pagmamanipula niya sa ELA test ni Gab, ang pagpapahina kay Don Lorenzo, ang pagkontrol sa hacienda, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ito ay isang plano ng paghihiganti. Tumayo si Cardo, ang kanyang mukha ay namumutla, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galis. Wala na ang kanyang pagpapanggap. Ang kanyang ngisi ay naging isang masamang tingin. Sigaw ni Cardo, ang boses ay puno ng pait. Ako. Ako ang tunay na ama ni Isabela. Si Elena at ako, kami ang magkasintahan noon. Kami. Pero inagaw siya ni Don Lorenzo. Minanipula niya ang lahat. Pinaghiwalay niya kami. Kinuha niya ang lahat sa akin. Nagpatuloy si Cardo, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa silid. Pinilit niya akong umalis. Pinilit niya kaming maghiwalay. At nang ipinanganak ka, Isabela, pinilit niya si Elena na itago ang totoo. Pinapaniwala niya ang lahat na ikaw ang anak niya, para lang sirain ang bawat bakas ng pag-ibig namin. Ang mga salita ni Cardo ay tila mga suntok sa puso ni Bella. Ang kanyang ama? Ang taong kinamumuhian niya? Ang taong nagmamanipula at nanakit sa kanila? Kaya ko ginawa ang lahat ng ito, sigaw ni Cardo, tumingin kay Gab. Ang ELA test mo? Ako ang nagmamanipula niyan. Gusto kong maramdaman niyo ang sakit na naramdaman ko. Ang mawala ang lahat ng mahalaga sa inyo. Gusto kong makita ang pamilya De La Luna na gumuho, gaya ng ginawa ni Don Lorenzo sa buhay ko. Lumabas ang isang baraha sa manggas ni Cardo. Ibinato niya sa lamesa ang mga dokumento na nagpapahayag na siya ang bagong tagapagmana,
kasama ang ilang peking titulo ng lupa at mga kontrata na may peking lagda ni Don Lorenzo. Ang Hacienda de la Luna, sa huli, ay sa akin, sigaw ni Cardo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Ang lahat ng yaman na ito ay dapat ay sa akin. Kukunin ko ang lahat ng nawala sa akin. At kayong dalawa, tumingin siya kina Bella at Gab, ay walang makukuha. Para namang may nagtulak kay Gab. Lumapit siya kay Bella, hinarangan ito. Ngayon, malinaw ang lahat. Ang pagdududa na matagal nang gumagambala sa kanya ay nawala, napalitan ng isang matinding galit at proteksyon. Hindi ka magtatagumpay, Cardo, matigas na sabi ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng bagong lakas. Ang mga kasinungalingan mo ay tapos na. Nabulgar na ang lahat. Gab, huwag, bulong ni Bella, hinawakan ang braso ni Gab. Hindi, sigaw ni Cardo, tumawa ng nakakainsulto. Ano ang gagawin mo, hardinero? May papel ako. May testamento ako. May legal na basehan ako. Legal, tugon ni Gab, ang kanyang mga mata ay matalim. Ang lahat ng iyon ay peke. Ang ELA test ko ay peke. Ang mga dokumento mo ay peke. At ang iyong testamento ay peking-pek rin. Lumabas ang isang matikas na babaeng abogado mula sa likuran ni Gab, si Atty. Ramirez, na inupahan niya ng lihim. Hawak niya ang isang folder. Ginoong Morales, panimula ni Atty. Ramirez, ang boses ay malinaw at puno ng otoridad. Ang lahat ng inyong binabasa ay walang bisa. Mayroon kaming mga ebidensya na nagpapatunay na ang DNA test ni Ginoong Gabriel Reyes ay minanipula. Bukod pa rito, mayroon kaming mga forensic report na nagpapatunay na ang lagda ni Don Lorenzo sa huling testamento na hawak ninyo ay peke. Bukod pa rito, mayroon kaming testimonya mula sa aming kliyente, si Donna Elena de la Luna, tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng kanyang anak na nagpapawalang bisa sa anumang karapatan mo bilang tagapagmana sa ilalim ng anumang dahilan. At patuloy ni Atty. Ramirez, mayroon din kaming ebidensya ng iyong pagmamanipula sa mga negosyo ni Don Lorenzo habang siya ay may sakit. Ang lahat ng ito ay sapat para ikaw ay kasuhan ng panloloko, paggawa ng peking dokumento, at pagtatangkang pang-agaw ng ari-arian. At kung makita ang mga ebidensya ng pagmamanipula mo sa gamot ni Don Lorenzo, mas magiging masahol pa ang kalagayan mo. Nanlaki ang mga mata ni Cardo. Ang kanyang mukha ay namutla. Nawala na ang kanyang pagmamalaki. Napansin niya ang mga tingin ng lahat. Ang galit ng mga de la Luna. Ang matatalim na tingin ng mga kamag-anak. Ang pagtatagumpay sa mga mata ni Gab at Bella. Hindi, sigaw ni Cardo, parang nabaliw. Hindi ito totoo. Hindi ninyo pwedeng gawin ito sa akin. Nagsimulang lumapit ang mga security guard na tinawag ni Atty. Ramirez. Napansin ni Cardo na wala na siyang kawala. Ang kanyang mga plano ay gumuho sa isang iglap. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang lahat ng kanyang ginawa ay walang silbi. Biglang naningkit ang mga mata ni Cardo. Isang matinding galit ang sumilay sa kanyang mukha. Wala siyang pakialam sa mga security guard. Wala siyang pakialam sa mga kaso. Tanging ang paghihiganti. Dahan-dahan, dinukot niya ang isang maliit, matalim na balaraw mula sa loob ng kanyang jacket. Walang sinuman ang nakapansin sa bilis ng kanyang kilos. Kung hindi ako makakakuha ng hustisya, bulong ni Cardo, ang kanyang mga mata ay nanininas. Kung hindi ako makakakuha ng yaman, hindi rin kayo makakakuha ng kapayapaan. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Donna Elena, na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Bella. Si Elena ang ugat ng lahat ng kanyang paghihirap. Kung siya ang hindi nakakuha ng kanyang pag-ibig, hindi rin dapat maging maligaya si Elena. Sa isang iglap, sumugod si Cardo patungo kay Donna Elena. Ang balaraw ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, diretsong tinutumbok ang dibdib ng matanda. Mama, sigaw ni Bella, puno ng takot. Ngunit bago pa man makagalaw si Donna Elena, o bago pa man makahakbang ang mga security guard, mabilis na kumilos si Gabriel. Walang pag-aalinlangan, humarang siya sa pagitan ni Cardo at Donna Elena. Naramdaman ni Gab ang matalim na sakit. Ang balaraw ay tumama sa kanyang tagiliran. Isang mainit na likido ang kumalat sa kanyang damit. Gab, sigaw ni Bella, puno ng matinding takot, habang nakita niya ang pulang dugo na unti-unting lumalabas sa gilid ni Gab, kumakalat sa puting marmol ng hacienda. Ang malakas na sigaw ni Isabela, Bella, de la Luna ay pumailang lang sa silid, na sinundan ng malakas na tunog ng pagbagsak.
Ang pulang dugo na unti-unting lumalabas mula sa tagiliran ni Gabriel, Gab Reyes, kumakalat sa puting marmol, ay parang isang masamang panaginip. Ang kanyang puso ay nababalot ng matinding takot. Gab, sigaw ni Bella, lumuhod sa tabi nito, ang kanyang mga kamay ay agad na humawak sa sugat nito, pilit pinipigilan ang pagdurugo. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Gab, ayos ka lang ba? Gab. Mabilis na kumilos ang mga security guard. Agad nilang sinunggaban si Atty. Cardo Morales na nakatayo pa rin doon, ang kanyang mga mata ay naniniga sa galit at kabaliwan. Pilit pa itong nanlaban, nagmumura at nagbabanta. Hindi niyo ako mapipigilan. Hindi pa tapos ang lahat. Kukunin ko ang lahat ng sa akin, sigaw ni Cardo, habang kinakaladkad siya palabas ng silid. Agad na dumating ang ambulansya na kanina pa nakahanda sa labas. Mabilis na kinuha si Gab at isinugod sa ospital. Sumama si Bella, hawak ang kamay ni Gab ng mahigpit, habang si Donna Elena naman ay nakasunod, ang mukha ay namutla sa takot at pagkabigla. Sa ospital, matapos ang ilang oras na operasyon, lumabas ang doktor. Stable na po ang pasyente. Mababaw lang ang tama ng saksak, pero kailangan niya ng pahinga at masusing pagbabantay. Mabuti na lang at agad ninyo siyang nadala. Nakahinga ng maluwag si Bella. Tumulo ang kanyang luha, ngunit ngayon ay luha ng ginhawa. Ligtas si Gab. Ang kanyang bayani. Ang taong nagligtas sa kanyang ina at nagpakita ng tunay na lakas ng loob. Ang balita tungkol sa insidente sa Hacienda de la Luna at ang pagkaaresto kay Atty. Cardo Morales ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Naging headline sa mga pahayagan at nanguna sa mga balita sa telebisyon. Ang mga lihim ng pamilya de la Luna ay nabunyag na sa publiko. Ang Peking ELA test, ang plano ni Cardo, at ang katotohanan na si Bella ay hindi anak ni Don Lorenzo. Ang mga sumunod na linggo ay abala sa mga pagdinig at korte. Si Cardo Morales ay kinasuhan ng pagmamanipula ng mga dokumento, attempted murder, at fraud. Sa korte, tahasan siyang umamin sa lahat ng kanyang ginawa, ikinatuwiran ang kanyang paghihiganti at galit. Nagbigay ng testimonya si Gab, si Bella, at lalo na si Donna Elena. Si Donna Elena, na dating tahimik at nababalutan ng lihim, ay nagsalita ng may lakas ng loob sa harap ng korte. Ikinuwento niya ang buong katotohanan tungkol sa kanyang nakaraan kay Cardo, ang kanyang pagbubuntis, at ang pilit na pagtatago ni Don Lorenzo sa lahat ng iyon para protektahan ang dangal ng pamilya. Ang kanyang testimonya ay naging susing ebidensya laban kay Cardo. Ang desisyon ng korte ay mabilis. Si Atty. Ricardo Morales ay hinatulan ng mahabang taon sa bilangguan para sa lahat ng kanyang mga krimen. Nagkaroon ng hustisya. Habang nagpapagaling si Gab sa ospital, regular na binibisita siya ni Bella. Hindi na sila nagtatago. Ang kanilang pag-ibig ay hindi na bawal. Ngunit ang bagong katotohanan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan ay mabigat pa rin para kay Bella. Sino siya ngayon? Anak siya ng isang kriminal. Isang hapon, habang nag-iisa si Bella sa hardin ng hacienda, lumapit si Donna Elena. Ang matandang ginang ay tila mas luma, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kalungkutan at pagsisisi. Anak, Panimula ni Donna Elena, ang boses ay basag. Lumuhod siya sa harap ni Bella, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako, Bella. Patawarin mo ako sa lahat ng kasinungalingan. Sa pagtatago sa iyo ng totoo. Ang lahat ng iyon ginawa ko para protektahan ka. Para protektahan ang pangalan ng De La Luna. Ngunit hindi ko alam na mas sinasaktan pala kita. Niyakap ni Donna Elena si Bella ng mahigpit. Matagal silang umiyak ng magkasama. Sa yakap na yon, tila natanggal ang pader sa pagitan nila. Naramdaman ni Bella ang tunay na pagmamahal ng kanyang ina sa kabila ng lahat ng kasinungalingan. Mama, sabi ni Bella, humikbi, hindi ko po maintindihan pero pinapatawad ko po kayo. Magkasama silang bumisita sa puntod ni Don Lorenzo. Sa harap ng kanyang lapida, ibinuhos ni Donna Elena ang lahat ng kanyang saloobin. Ang kanyang pasasalamat kay Don Lorenzo sa pagtanggap kay Bella, at ang kanyang pagsisisi sa lahat ng mga lihim na naging sanhi ng kanilang pagdurusa. Salamat, Lorenzo, bulong ni Donna Elena, sa pagmamahal at pagtanggap mo kay Bella. Sana'y mapatawad mo rin ako sa aking mga pagkukulang. Ang Hacienda de la Luna ay nakabawi sa iskandalo. Unti-unti, ang publiko ay nagsimulang tumingin kina Bella at Gab nang may paghanga sa halip na paghatol.
Ang kanilang kwento ay naging simbolo ng pagmamahal na lumampas sa mga pagsubok, sa mga kasinungalingan, at sa mga pagdududa. Ang mga tao ay humanga sa katapangan ni Gab sa pagharap sa katotohanan at sa pagligtas kay Donna Elena. At ang pagtanggap ni Bella sa kanyang sarili, sa kabila ng lahat, ay nagbigay inspirasyon sa marami. Nasa balkonahe si Bella at Gab magkahawak kamay. Ang kanilang mga mata ay nakatanaw sa hardin, sa lugar kung saan nagsimula ang kanilang pag-ibig. Gab, sabi ni Bella, maraming salamat sa iyo. Kung wala ka, hindi ko malalaman ang totoo. At kung wala ka, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat. Niyakap ni Gab si Bella ng mahigpit. Hindi tayo nag-iisa, Bella. Nahanap natin ang katotohanan. At ang pag-ibig natin, iyon ang pinakamahalaga. Ang Hacienda de la Luna ay nanatili, ngunit hindi na ito ang dating hacienda na puno ng lihim at kasinungalingan. Ngayon, ito ay isang lugar na may bagong simula. Ngunit sa ilalim ng lahat ng pagbabago, isang tanong pa rin ang bumabagabag kay Bella. Kung ang lahat ng ito ay tapos na, paano na ang kanilang hinaharap? Lumipas ang ilang taon mula nang magsimulang maghilom ang mga sugat ng Hacienda de la Luna. Ang tanong ni Isabela, Bella, de la Luna kay Gabriel, Gab Reyes sa gabi ng kanilang tagumpay, sa dami ng nangyari, sa dami ng nawala, paano tayo magsisimula ng bago? Ay unti-unting nakahanap ng sagot sa bawat paglipas ng araw. Ang hacienda, na dating piitan ng mga lihim at kasinungalingan, ay ngayon naging simbolo ng pagbabago, pag-asa, at higit sa lahat, pag-ibig. Ang Hacienda de la Luna ay hindi na lamang isang malaking mansyon. Sa ilalim ng pamamahala ni Bella at Gab, ito ay naging isang buhay na sentro ng komunidad. Ang dating hardin ng mga bulaklak ay pinalaki at ginawang isang eco-farm, kung saan ang mga residente ng Karatigbayan ay tinuturuan ng mga sustainable farming practices. Ang ilang bahagi ng mansyon ay binuksan bilang isang vocational training center para sa mga kabataan, nagtuturo ng iba't ibang kasanayan tulad ng carpentry, baking, at digital arts. Ang kanilang proyekto ay pinangalan ng Pusong Lumaya, isang pagkilala sa kanilang sariling paglaya mula sa mga kadena ng nakaraan. Isang maaliwalas na umaga, ang hacienda ay puno ng tawanan ng mga bata at abalang paggalaw ng mga residente. Nakita ni Bella si Gab na nagtuturo sa isang grupo ng mga kabataan kung paano mag-alaga ng mga halaman sa greenhouse. Ang dating tahimik at mailap na hardinero, ngayon ay puno ng tiwala sa sarili. Ang kanyang mukha ay maliwanag sa pagtuturo at pagbabahagi ng kanyang kaalaman. Si Gab ay hindi na ang Gab na nababalutan ng takot at pagdududa. Siya ay naging isang leader, isang mentor, at higit sa lahat, isang lalaking nagmamahal at minamahal. Lumapit si Bella kay Gab at mahina niyang inakbayan ito. Napansin agad ni Gab ang presensya niya at mumiti. Ang ngiti na yon, na dati ay puno ng hiya at paghanga, ngayon ay puno ng pagmamahal at pag-amin. Magandang umaga, Gab, sabi ni Bella, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Magandang umaga, mahal, tugon ni Gab, hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Tapos na ako dito. Oras na para sa ating kape. Magkahawak kamay silang lumakad patungo sa lumang gazebo sa hardin, ang lugar kung saan dati ay palagi ang laging nag-iisa si Bella. Ngayon, ang gazebo ay puno ng mga nakasabit na halaman at may isang maliit na upuan na gawa sa kahoy, kung saan sila laging nagkakape tuwing umaga. Umupo sila at inabot ni Bella kay Gab ang isang baso ng kape. Tumingin sila sa hardin na ngayon ay mas buhay kaysa kailanman. Naalala mo ba, Gab, panimula ni Bella, dito ako laging nagbabasa noon. At dito ka rin laging nagtatago para lang masulyapan ako. Napangiti si Gab. Ang bawat umaga, hinihintay ko ang pagbukas ng bintana mo. Sana, hindi ko na lang sinulyapan noon para hindi na lang nagsimula ang lahat ng gulo. Niyakap ni Bella ang braso ni Gab. Huwag mong sabihin yan. Kung hindi nangyari ang lahat, hindi natin malalaman ang totoo. Hindi natin malalaman na hindi tayo magkapatid. At hindi natin matutuklasan ang lakas ng ating pagmamahalan. Napatango si Gab, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-amin. Tama ka. Ang bawat sakit, bawat pagsubok, ay nagbigay daan sa kung sino tayo ngayon. Si Donna Elena, na ngayon ay mas matanda na, ngunit mayroon ng payapang aura, ay madalas pa ring dumalaw sa hacienda. Ang kanyang relasyon kay Bella ay naging mas matibay. Hindi na sila ina at anak na nababalutan ng lihim, kundi ina at anak na nagmamahalan at nagkakaunawaan. Madalas siyang nakikipagkwentuhan sa mga kabataan sa sentro, nagbabahagi ng kanyang mga aral sa buhay.
Ang kanyang nakaraang puno ng pagdurusa ay nagbigay sa kanya ng malalim na karunungan, at ang pagmamahal niya kay Bella ay naging matibay na haligi ng kanyang bagong buhay. Isang araw, habang papalubog ang araw, naglakad si Bella at Gab papunta sa ilalim ng malaking puno sa hardin. Ang puno na iyon ay saksi sa kanilang mga lihim na paghanga, sa kanilang mga luha, at sa kanilang pagtatagumpay. Ngayon, mayroon ng maliit na swing na nakasabit sa isa sa mga sanga nito, na palaging puno ng tawanan ng mga bata. Tumingin si Bella sa mga bituin, na unti-unting lumalabas sa madilim na kalangitan. Ang katarungan ay nakamit. Si Cardo ay nagbabayad na sa kanyang mga kasalanan. Ang kanilang pamilya ay naghilom na. At ang kanilang pag-ibig, na akala nila ay sinumpa, ay naging malaya. Gab, bulong ni Bella, salamat. Salamat sa paghahanap ng katotohanan. Sa paglaban para sa akin. Sa pagligtas sa aking ina. At sa pagmamahal sa akin ng buong buo. Niyakap ni Gab si Bella ng mahigpit, hinalikan ang kanyang noo. Salamat, Bella, sa pagtanggap ng pag-ibig ko. Sa pagtiwala sa akin. Sa pagpapakita sa akin na hindi mahalaga ang pinagmulan, kundi ang kung sino ka. Ikaw ang aking tahanan. Ikaw ang aking pamilya. Magkahawak kamay silang tumayo, nakatanaw sa walang katapusang kalawakan. Ang dating takot at kawalan ng katiyakan ay napalitan ng kapayapaan at kaligayahan. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang pag-ibig na nagtagumpay sa pagsubok, kundi tungkol din sa kapangyarihan ng pagpapatawad, ng katotohanan, at ng muling pagbangon. Ang huni ng mga kuliglig ay tila musika, at ang simoy ng hangin ay nagdala ng amoy ng mga bulaklak. Ang Hacienda de la Luna ay hindi na ang dating hacienda. Ito ay isang bagong simula. Isang bagong simula para sa kanila, para sa komunidad, at para sa walang hanggang pag-ibig na kanilang natagpuan. Hindi ito ang wakas, bulong ni Bella, kundi ang simula ng isang bagong kabanata. Ang simula ng ating walang hanggang pag-ibig. Niyakap ni Gab si Bella ng mas mahigpit, ang kanilang mga mata ay kapwa nakatanaw sa maliwanag na kinabukasan. Ang pag-ibig ay natagpuan. Ang katotohanan ay nabulgar. At ang kanilang puso ay payapa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Isabela at Gabriel. Sa inyong lahat na sumubaybay sa bawat kabanata ng Ang Huni sa Hardin, ang dagok ng tadhana, taos puso po kaming nagpapasalamat. Ang inyong presensya at pagtangkilik ang nagsilbing ilaw sa aming paglalakbay. Bilang inyong tagasulat, naging isang napakalalim at emosyonal na karanasan ang paghabi sa bawat pahina, ang paglikha sa bawat karakter, at ang pagbigay buhay sa bawat twist. Ramdam na ramdam ko ang bawat sakit, bawat pagdududa, at bawat ligaya ni na Isabela at Gabriel. May mga pagkakataong sila mismo ang bumulong ng kanilang kwento sa akin, at ang pagtatago ng mga lihim nila ay parehong nagbigay ng saya at hamon. Higit sa lahat, sana ay naramdaman nyo ang mensahe ng kwentong ito, na ang tunay na pag-ibig ay hindi natitinag ng anumang hamon, kasinungalingan, o kahit ng pinakamasakit na katotohanan. Ang pagpapatawad ay nagbibigay ng kalayaan, at ang pagtanggap sa sarili ay ang pinakamalaking tagumpay. Sa bawat pagsubok, lumalabas ang tunay na lakas ng puso at ang kapangyarihan ng pag-asa. Sana po ay nag-iwan ito ng malalim na marka sa inyong puso. Ibahagi niyo po sa amin ang inyong mga saloobin at damdamin sa comment section. Ano ang pinakanakakakilig na eksena? Ang pinakanakakaiyak na bahagi? O ang pinakanakatatakot na twist? Ang inyong mga komento ay aming pinahahalagahan at nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Maraming salamat muli sa inyong pagiging bahagi ng aming kwento. Hanggang sa muli!